Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, purihin at pasalamatan natin ng Diyos sa umagang ito na tayo kanyang tinipon sa kanyang banal na hapag upang magkasalo-salo sa kanyang pag-ibig at pagkakaisa. Sa misang ito, ating ilakip ang ating mga intensyon at panalangin, kasama ng mga tao na napangakuan nating ipagdasal, ang mga nangangailangan ng panalangin, ang ating mga mahal sa buhay, lalo tigit ang mga may karamdaman. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna natin pagsisihan ng lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ng iyong anak, sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak
upang maghihandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walang pag-ukulan ng paglingap. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubuni sa mabuting balita ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito, at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatiglayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya naupo sila ng mandam-mandaan at 5-5. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakul. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo.
Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga rin po sa iyo, Padre. Patuloy po tayo sa ating pagninilay sa linggo ng pagpapakita ng Panginoon, ang Epiphany Sunday. Ito ang pagdiriwang na kung saan ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang sarili sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. At sa ating pong Ebanghelyo ngayon na napakinggan, tinutunghayan natin ang larawan, ang imahen ng Panginoong Diyos na isang Diyos na marunong magbigay, marunong magbahagi, may malasakit. Hindi lamang siya basta gumagawa ng himala. Siya ay konkreto na gumagawa ng mabuti. Ito po yung pakay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang public ministry. Hindi lamang sana mananatili sa ating mata yung makita natin yung mabuting ginagawa ng Diyos, kundi hinihimok ito na matapos makita ng ating mata, bumababa sa ating puso upang gawin natin na halimbawa ang Diyos. Pagkatapos makita ng mga alagad kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kabuti si Jesus, may malasakit, nagbabahagi, nagbibigay, mabuti ang loob. Nais ng Panginoon na mula sa mata, pababa sa puso, upang ito'y maging gawi ng kanyang mga alagad na magbahagi katulad ng ating Panginoong Hesus. Sa ating pong karanasan, ganon ang Diyos. We experience how God is so generous to us. Hindi natin mapapasubalian kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Hindi natin maikukubli, mapapabulaanan na ang Diyos ay nagbibigay sa atin, patuloy na nagbibigay sa atin ng biyaya. Kung kaya naman, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, doon tayo hinihimok upang tularan natin siya, maging mahabagin sa kapwa, maging mapagbigay sa kapwa, maging maganda ang kalooban sa kapwa. Kung ang Diyos ay gumagawa sa atin ng mabuti, yun din ang ating ipapahayag at ipapakita, ipaparamdam sa ibang tao ang mabuting nararanasan natin mula sa Diyos. When God is so compassionate to us, so we must be compassionate to others. Sinusuklian natin ang pagmamahal at habag ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng mabuting gawa sa ating kapwa. Ang ating pong parokya, bakit nga ba ang parokya natin nakakapagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad? Bakit nga ba ang ating parokya ay nakakapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan? Ito nga po ang dahilan kung bakit ang parokya may programa ng pamaskong handog para sa mga kapatid nating nangangailangan. Saan ba nanggagaling yung ibinabahagi din ng ating parokya? Kundi dahil din sa inyong mapagbigay na puso, matulunging puso, na ang parokya, ang simbahan ay ginagamit lang na instrumento para maabot ang masigit na nangangailangan. So ganun daw tayo bilang mga Kristiyano. Tunay
na alagad ni Kristo, tunay na may puso, na katulad ng puso ng ating Panginoong Hesus, may malasakit at awa. Hindi nananatili lang sa atin yung biyaya, kundi ito ay dumadaloy sa iba. Mga kapatid, hindi tayo titigil sa pagbibigay hanggat may Diyos na hindi tumitigil magbigay sa atin. Huwag sana tayong tumigil sa pagbibigay hanggat may Diyos na walang sawang nagbibigay. Pasimulan po natin ang taong ito, ang panibagong taon, sa diwa ng pagbibigay, sa diwa ng malasakit at habag. Katulad ni Kristo, magsilbing halimbawa din tayo upang maipalaganap natin ang kabutihan, ang pagmamahal, ang awa ng Diyos. Sa katunayan, ang biyaya ay lumalago kapag natuto tayong magbahagi sa kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at kaluluwa. Kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga pangailangan. Sa bawat panalangin at kahilingan ang ating itutugon, Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang simbahan naway maimulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Atin nawang maunawaan na ang mga hinahanap ng puso ay hindi matutugunan sa paghahangad sa makamundong tagumpay o mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa walang silbing paghahangad ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga may karamdaman at kapansanan, naway itaguyod at aluin ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na ay makasalo nawa sa walang hanggang piging sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa daan ng katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin ay magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin na misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria,
na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Fernando at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapatin maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.